Pinatawag ko ang board meeting na ito para sa isang dahilan. Para tanggalin ang aking asawa, si Matt Chip, chairman ng Skyrock Tech sa kanyang posisyon. At gayon din, para bayaran niya ang malaking paghalugi na dulot niya sa kumpanya bilang chairman. Miss Sherry, kung gagawin mo ito, ang iyong asawa maaring malugi. Sigurado ka ba? Gusto ko yan. Gusto kong malugi siya, ganun lang. Suporta kami sa iyo, Miss Sherry! Matapos mag-asawa kay Matt sa 7 taon, pinili kong sirain siya gamit ang aking mga kamay. Maaring isipin mo na ako ay masamang asawa, ngunit may isang dahilan kung bakit ang asawa ay sumuway sa kanyang asawa. Nabigo siya ng kanyang asawa. Magandang umaga, Miss Sherry. Hey! Magandang umaga, Miss Sherry. Hi. Miss Sherry, nandito ka na. Agad ka na ba pumunta dito pagkatapos lumapag? Bakit hindi ka muna magpahinga? Kung magpahinga si Miss Sherry, paano niya makikita si Ginoong Chip? Alam ko na, gusto kami ni Miss Sherry, pero sobra niyang binibigyan si Ginoong Chip. Ang alam lang ninyong gawin ay mag-dismiss. Bumalik na kayo sa trabaho. Tingnan mo dito, ang parte na ito medyo hindi tama. Sundin mo lang ang sinabi ko. Limited edition itong rilo na isang ID lang ang pwedeng gumawa. Sigurado siyang magugustuhan. Hey, babe! Mahal. Nandito ka na! Sino siya? Bakit siya nakaupo sa upuan ko? Miss Sherry, ako. Umupo ka muna. Mahal, huwag kang magkamali. Siya ang aking asistente, si Molly Sarah. Siya ay isang bihira na talento. Talento? Bakit suot mo ang aking kwintas? Ito. Maling pagkakaintindi lang. Nung may project kami, walang magandang alahas si Molly na maisuot, kaya ipinahiram ko sa kanya. Walang magandang alahas? Pinahiram mo ang akin? Yung Luna necklace na customize mo para sa akin para sa Mid-Autumn Festival. Miss Sherry, nahiram ko lang po. Kapag tapos na ang project, ibabalik ko po sa inyo. Ibabalik mo lang pagtapos mo? Dapat ba ako magpasalamat? Pasensya na po, Miss Sherry. Huwag po kayong magalit. Ibabalik ko na po. Ang pakikipagtulungan natin sa Neolaw Group ay naging matagumpay dahil sa iyo. Pwede mong panatilihin. Ginoong Chip, napakabait niyo po. Mahal, huwag mong pahirapan siya. Malapit na ang Mid-Autumn Festival. Bibigyan kita ng mas mamahalin. Wait, ano ito? Saan ang aming wedding photo? Daisy, pumasok ka! Bakit mo hinipo ang gamit ko? Miss Sherry, hindi ako. Si Molly ang gumawa. Miss Sherry, hindi mo ba naisip na ang manika na ito ay sobrang cute? Sinabi ni Ginoong Chip na sobrang cute nito. Ilagay mo lahat sa dati! Pasensya na, Miss Sherry. Gagawin ko kaagad. Miss Sherry, heto ang litrato ninyo. Sumakay kami ni Matt ng eroplano puntang Iceland para kuhanin ito. Sa lahat ng litrato ko, ito ang paborito ko. At titinapon mo lang? Miss Sherry, pasensya na. Hindi ko alam na importante sa iyo ang litratong ito. Sinabi ni Ginoong Chip na pwede kong ayusin ang opisina ko sa gusto ko. Ano? Ang opisina mo?
Matt? Paliwanag mo nga ito. Paliwanag ano? Pinahiram ko lang siya sandali. Di naman na mawawala sa'yo. Gagawayan mo ako dito? Anong karapatan niya na umupo sa opisina ko? Ako ang CEO. Ginamit lang niya pansamantala. May babalik din sa'yo pagbalik mo. Hindi siya karapat-dapat na umupo sa upuan ko. Tama ka, Miss Sherry. Hindi ako karapat-dapat. Ilaladay ko na ang gamit ko. Huwag, Molly. Pumunta ka na sa kagawaran ng HR. Ikaw ay tinanggal. Pakiayos po, Miss Sherry. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Tia, sumobra ka na! Bago pa lang siya! Matiis ka! Siyempre, makatiis ako. Ngunit hindi ko matanggap ang taong tulad niya na mapaglinlang at mapagkunwari. Matt? Bigyan kita ng isang oras. Tanggalin si Molly Sara. Kung hindi, Hindi pwede yan! Hindi ko tatanggalin si Molly! Walang ganon! Si Molly ay isang biyayang talento. Hindi ko magagawa ng maayos ang trabaho ko kung wala siya bilang aking asistente. ganun ba siya kaimportante? Dati, ako lang ang sinasabi mo niyan. Kailan siya naging ang taong hindi mo kayang mabuhay nang wala? May something bad. Sa inyong dalawa? Ilang beses ko na sinabi. Walang anuman sa amin. Ikaw lang ang mahal ko. Kailangan ko si Molly dahil tinutulungan niya ako sa proyekto ng Neolock Group para iangat ang ating kumpanya. Kung hindi mo man lang matanggal ang isang asistente para sa proyekto na yan, hindi ko talaga mapagkakatiwalaan ang kakayahan mo. 50 minuto na lang ang natitira. Masyadong magaling siya para tanggalin. Hindi ko siya tatanggalin! Magpakatino ka. Babalik ako sandali. Sabi niya, ako ang nasaktan. Magtuturog siya sa akin. Sundin mo na lang, mahal kong CEO. Matt, kung patuloy kang maging matigas ang ulo, huwag mong sisihin ako kung maging malupit ako. Tagawaran ng HR? Si Tia Sherry ito. Tanggalin si Molly Sara kaagad. Hello, Jinum lang. Si Tia Sherry ito. Mula ngayon, ako na ang magpapatakbo ng proyekto ng Neolock at Skyrock. May regalo ang lahat. Wala kailangang madaliin. Magpahinga muna. Salamat, Miss Sherry. Opo! Hey lahat! Ang bait ni Miss Sherry sa atin. Ngayon, yung bruha ang gumulo sa kanya. Dapat ba nating ipagtanggol siya? Lahat, tweet natin ito. Okay ba? Opo! Sabi niya, may regalo ang lahat, maliban sa bruha na na-fired. Yes, aking CEO Queen. Tia, di ko alam na ganito kang maliliit ang utak. Di mo man nang kumatok? Akala ko ikaw ay may galang... Sinong bastos dito? Ako ba o ikaw? Binigyan ko lang si Molly ng pagkain. Bakit mo pinakilos ang kalahati ng opisina para sirain siya? Hindi ako ang gumawa, pero masaya akong pinanood. Pinahiya mo siya. Pinatanggal mo siya ng walang permiso. At bilang asawa ko, handa akong patawarin ka. Paano mo napatawag si Gino Onglang para bawiin ang investment? Ang aking deal sa Neolock Group ay biglang nawala. Masaya ka na ba, Tia Sherry? Opo, sobrang saya! Kay sarili mo ito dulot.
Ang proyekto ay nandyan pa. Lang hindi ka nakasama. Ginagawa mo ito dahil nagsuot si Molly ng kwintas mo, di ba? Bawiin mo! At ito pa, mga luxury designer stuff. Nawalan ako ng milyon-milyon. Masaya ka na ba? Pwede bang tigilan mo na? Kadire. Hindi ko itinatago ang ganitong kadire. Kasama ka doon. Walang pinagkaiba. Nalunod ka ba sa utak? Totu? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang nawala sa utak. Alam mo ba ito? Hindi ba ito ang dinala ko para sa'yo pagkatapos kong maglakbay ng 6,000 milya sa US nung nag-propose ako sa'yo? Hindi ko na gusto ito! Hey, I'm Scarfy Nilagay, might have heard of the ocean. Hindi ko na gusto ito! Noong kolehiyo, ang mga ticket stub at alaala sa pagitan natin. Hindi ko na gusto ang lahat. At ang mga sketch na iguhit mo sa akin noong kolehiyo, hindi ko na gusto ito! Matt, mahal kita. Kaya ako pumayad na ikasal sa'yo. Ngunit, hindi ako magpabulag sa pagtanggap ng kasinungalingan sa ating pagsasama. Kung lumampas ka muli, tiyak kong, pag ako umalis, mawawala ako ng tuluyan, higit pa sa pag-ibig ko. Jesus, umalis din ang malas na yan. Guys, mag-night out tayo ngayon at mag-celebrate tayo. Tama ka. Palaging mayabang ang babaeng yan. Ngunit na yon, parang basang sisiw siya. Oras ko na. walang hiya ka. Ah! Bitawan mo ako! Bitawan! Tego! Ano ang ginagawa niyo? Ginoong Chip siya ang... Ginoong Chip. Sinabi niya yan dahil narinig niya si Miss Sherry. Hindi ko siya sinisisi. Tia, siya na naman? Hindi pa sapat na tanggalin ka. Pinapabuli ka pa niya? Hindi ko sinisisi si Miss Sherry. Hindi mo siya sinisisi, pero ako, sinisisi ko siya! Nasaan siya ngayon? Nagpa-sick leave siya at umuwi na. Tanggalin niya lang ang magaling kong asistente, tapos aalis para maglasing? Asawa ko siya. Mahal ko siya. Pero hindi ko siya palagi tatanggapin. Seryoso, ang dapat tanggalin ay siya. Ma'am, hindi ka maganda ang hitsura. Hatid na kita sa ospital. Mamaya na lang. Kailangan kong i-print ang kontrata. Sumama ka sa akin. Ah, sige. Zoe? May pumasok ba sa aking study? Ma'am, sinabi niyo walang permiso niyo. Walang pwedeng pumasok. Ngunit si Ginoong Chip at ang kanyang asistente na si Molly ay pumasok minsan. Si Matt Chip? And Molly Sarah? Hindi ako pumapayag sa relasyong ito. Tio, pinapangako ko noon, ngayon, at sa hinaharap. Ibibigay ko ang lahat ng pag-ibig ko para sa kanya, walang itinatago.
Pahintulutan po kaming magsama. Miss Sherry, kung uubusin mo lahat ng tatlo, papayag akong makipagtulungan sa Skyrock Tech. Narinig mo ba? Sige! Sige! Ginong Chip, mapalad kang lalaki. Oo, talagang mapalad ako. Nagpasya akong pumirma sa inyo. Miss Sherry, kung hindi ka magpagamot, may posibilidad kang magkaroon ng cancer. Critical na panahon para sa fundraising. Kailangan ako ng kumpanya at ni Matt. Ang pagpapagamot, kailangang ipagpaliban. Tia Sherry, bakit ka ganito kasama? Hindi pa sapat na, pahiya at tanggalin si Molly. Pinapalo mo pa siya. Ginoong Chip, hubag sasiyan si Miss Sherry. Sobra lang talaga ang pag-ibig niya. Narinig mo yan, di ba? Sa lahat ng ito, nasa tabi mo pa rin siya. Wala kang katiting na kabayatan tulad niya. Paano mo nasabi yan? May problema ba? Okay ka lang? Kaya naniniwala ka sa kanya? Hindi ka man lang naniniwala sa akin. Matt? Kami ni Molly. Sino ang asawa mo? Ako ang chairman ng grupo. May tungkulin ako sa kumpanya. Kahit asawa kita, hindi kita hahayaan. Bugbugin ang inosente. Hello? Miss Sherry, rehire ni Ginong Chip si Molly Sarah at pinapamahalaan niya ang iyong departamente. Parang wala ka na kapangyarihan. Miss Sherry, ano ang nangyayari? May nanakit ba sa'yo? Sa kumpanya. Marami kang ibinigay sa kumpanya. Bakit si Molly ang papalit sa'yo? Ikaw lang ang pinuno namin. Hindi ka pwedeng umalis? Huwag mong hayaan siyang manalo. Matt Chip, dahil ikaw ay sumang-ayon kay Molly Sarah, huwag mong sisihin ang pagtalikod ko. Mula ngayon, ikaw ang pag-ibig ko. Gagamitin ko ang lahat para ikaw ay umangat. Ako, si Matt Chip, ay nangangako sa iyo. Kahit gaano kalayo, ang nasa tabi ko ay ikaw pa rin. Tinupad ko ang pangako, pero ikaw ay hindi. Matt Chip, mula ngayon, ang aming pagsasama ay tapos na. Magpatawag ng board meeting. Gusto kong tanggalin si Matt Chip sa Skyrock Tech. Para sa laging... Yun ang gusto ko. Gusto kong malugi siya. Yun lang. Gumawa ng press conference sa loob ng 24 oras. Anunsyo sa media na ang Skyrock Technology ay opisyal na tatanggalin si Matt Chip sa kanyang posisyon bilang chairman. Opo! Ma'am, nabuhusan na po namin ang lahat ng gamit ni Ginoong Chip. Maliban dito, ang kurbata na ipinagawa niyo para sa kanya. Kahit ang kurbata na binigay ko ay amoy pabango ni Molly Sarah. Miss Sherry, sabi ni Ginong Chip ayaw niyang umuwi at kausapin ang baliw na babae. Sabi niya, babalik daw siya. Huwag mag-alala, ako na ang aalagaan siya. Wala namang nakaupo na ako sa pwesto mo, kaya nararapat lang na ako ang pumalit bilang perpektong babae ni Ginong Chip. Tatay, bago ka umalis, sana daw lagi akong kasama ang pamilya. Pasensya na. Hindi ko nagawa
Kailan ang press conference? 2 oras pa. Sige, 2 oras, punta ako on time. Sa Mid-Autumn Festival na ito, papatayuin ko si Matt. Ano ang sinabi mo? Ano, Ra? Bakit ka nandito? Mahal, alam ko galit ka dahil pinapalit kita kay Molly sa trabaho. Pinaso mo yan para maglabas ng galit. Hindi kita masisisi. Hindi lang damit mo ang sinunog ko. Sige, sunugin mo lahat. Mahal, huwag magalit. Dapat magpatawad ang mag-asawa. Seryoso. Pinapalit kita kay Molly dahil nag-aalala ko sa iyong kalusugan. 30 ka na. Panahon na para magpahinga at maghanda para sa sanggol. Mabuting bagay yan, di ba? Ginoong Chip, tumawag po ang ama nyo. Gusto niyang kayong dalawa umuwi para sa hapunan. Mahal. Busy tayo pareho. Walang time umuwi. Special na yun. Panahon para sa pamilya na magkasama. Umuwi tayo ngayong gabi. May 2 oras pa bago ang conference. Sige, sasama ako. But before we go, sign this agreement first. Anong agreement? He agreed to give up your job? Ginoong Chip, gumagawa ako ng mooncake. Nagasgas ang kamay ko. Hindi tumitigil ang dugo. Ano ang gagawin ko? Ano? Pupunta ako. Mahal, punta ka muna. Susunod ako. Matt, Chip. Pagkatapos ng hapunan, Halika, umupo ka. Jesus, nag-aalala ako na hindi ka darating. Narinig ko na ang ginawa ng anak ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Titiyakin ko na magsasorry siya sa'yo. Alam mo ba? Dapat palang palitan na si Tia. Kung hindi, kailan tayo makakakuha ng apo? Tatay, nanay, Walang hiya! Na yun dapat ay pamilyang salu-salo! Bakit mo dinala ang estranjero? Tatay, mag-isa si Molly dito. Walang pamilya dito, walang masandalan. Ako lang ang amo niya, kaya dinala ko siya. May problema ba? Pakinggan mo! Ikaw lang ang sandala ni Tia. Siya ang asawa mo. Palayasin mo siya! Tio, pasensya na. Hindi ko sinasadya na abalahin kayo. Gusto ko lang ihatid ang maliit na regalo. Alis na po ako. Oh, come on. Nandito na rin naman siya. Hayaan natin siyang kumain kasama natin. Tsaka, si Tia. Hindi magagalit, diba? Pwede bang manahimik ka? kung sabi mo, Go on. Halika, anak. Umupo ka. Halika, anak. Sige po. Anak, may boyfriend ka ba? Wala pa po, Ginang Chip. Ngunit may... nililigawan ako. well, tutu. Maganda, bata at may anak. Perfect na manugang. Malapit na siyang maging manugang ninyo. Mahal. Ikaw lang ang mahal ko. Sinabi ko na, walang anuman, kundi trabaho lang. Bakit hindi ka maniwala? Naniniwala ako sa'yo. Kainin mo ito, Matt.
Sa tingin ko, si Sherry ay medyo sensitive lang dahil mas matanda siya sa akin. Direkta lang si Molly. Huwag mong i-personal. Hey, isda yan. Naalala mo? Allergic ka sa isda. Basa ka na lang pagkatapos kumain. Matt. Hindi ako kumakain ng isda. Nakalimutan mo na? Busog na ako. Kain lang kayo. Happy Mid-Autumn Festival. Oras ito para pamilyang salusalo, di ba? Walang utang na loob! Nakalimutan mo ba na allergic si Tia sa isda? Palayasin mo siya ngayon! Humingi ka ng tawad kay Tia! Alam mo, mas bagay si Molly na maging manugang natin. Ina, huwag po ninyong sabihin yan. Molly at ako ay mga katrabaho lang. Ama, huwag mag-alala. Mahal na mahal niya ako. Hindi siya aalis. Matt, mukhang hindi mo pa rin naiintindihan. Mas malakas ang pagnanais na iwan ka kaysa sa pag-ibig ko. Sherry, ang press conference ay magsisimula sa 1 oras. Magpaka-comfortable ka. Anak, mahal ka ni Tia. Pero siya ay may limitasyon. Kung ipagpatuloy mong saktan siya, siguradong iiwan ka niya. Iwan ako? Ako ang nagpapatakbo. Ako ang nagtataguyod. Paano niya magawa yan? Walang utang na loob! Palayasin mo siya ngayon! Balikin mo si Tia, humingi ka ng tawad! Sige, kakausapin ko siya. Para lang sa inyo. Pati na rin, ito na ang huli. Nakakausapin ko siya. Tia! Tia! Tia? Tia! Ako, si Matt Chip, ay nangangako kahit gaano kataas ako, ikaw pa rin ang nasa tabi ko. Matt, kung wala ako bilang asawa, wala ka. Gusto niya mag-divorce? Di ko alam na gusto niya mag-divorce. Matt, ikaw ang nagpapatakbo ng kumpanya. Ang asawa mo walang papel sa kumpanya. Paano niya magawang iwan ka? Tama. Sabi ko nga, nag-iinarte lang siya at sinusubukang takutin ka nito. Kitang-kita naman, naniwala ka pa. Huwag kang magsalita ng walang kwenta! Kung sino si Tia, mas gusto niyang masira kaysa yumuko. Kung may lakas siya ng loob, lagdaan ng divorce papers, ibig sabihin, desidido na siya. Totoo bang iiwan niya ako? Magandang gabi, Miss Sherry. Miss Sherry, press conference in 30 minutes. Board members and reporters are here.
May lakas siya ng loob, ibaba ang tawag. Ako? Bob, zero! Walang tiya! Wala kang magagawa! Bakit nga ba hindi niya ibababa ang tawag? Tatay! Huwag mo akong tawaging tatay! Ngayon, walang pake kung paano. Balikin mo si tiya! Kung hindi, huwag mo na akong tawaging tatay! Hey! Sigurado ako bumalik siya sa inyo. Magpakalalaki ka at dalhin siya umuwi. Sige. Locked ang pinto. Tia, sapat na to. Labas ka. Tia! Walang kwenta to! Labas ka! Tia! Gino, sabi ni Miss Sherry, hindi ka pinapapasok. Totoo? Hindi ako makapasok sa sarili kong bahay? Tia! Tia! Tama na! Saan na ang mga gamit natin? Gino, desisyon po ni Ginang. Zoe, pumunta ka dito. Itapon lahat. Mula ngayon, ang lugar na to ay hindi na magiging tahanan ko. Up! Okay ka lang? Mas okay pa ako. Dito. Sa kaliwa. Sa kaliwa, ganyan. Paunahan! Paunahan! Tuloy lang! Hindi ko abot yan. Nakapagod ako. Babe, hindi ko na talaga kaya... Gusto kong itayo ang perpektong tahanan. Okay? Kung hindi ako titigil, ikaw ay magsasabit nito sa kisame. Oo, isasabit ko dyan. Esta kisame? Para tingnan ko lang. Hindi ko abot yan. Ano ang nangyayari? Hindi ba tahanan natin to? Alam ko hindi ko nagawa lahat sa parang gusto mo. Bakit mo iiwan ang tahanang to? Sinabi niya ba kung saan siya pupunta? Sabi lang ni Ginang Na hindi ka nakasama sa pupuntahan niya. hindi ka nakasama Sa pupuntahan niya. Ang talino mo. Sa tingin ko, napakagaling mo. Saan si Tia? Nilinis niya ang buong bahay. Binlock niya pa ako. Matt, nilalaro lang niya ang loob mo. Gusto lang niyang sumuko ka. Tama, anak. Ikaw ang CEO ng Skyrock Tech. Basta manatiling kalmado, babalik din siya at humingi ng tawad. Tama. Overshoot na siya ngayon. Pinapangako ko, kailangan kong turuan siya. Walang katotohanan! Bobong-bobo! Tatay. Ano? Nakalimutan mo na hindi basta-basta magpatalo si Tia? Kung desidido na siya, ibig sabihin, handa na siya sa lahat. Sigurado ka bang kaya mo ang galit niya? Kahit galit siya sa akin, wala siyang magagawa. Ako ang chairman ng Skyrock Tech. Meron akong 30% ng shares ng kumpanya. Ang posisyon ko ay matatag. Miss Sherry, paalala lang, si Ginoong Chip
may 30% ng shares ng Skyrock Tech. Kung gusto mong paalisin siya, ayaw ko pong sabihin, pero hindi madali. Hindi. Miss Sherry, kapag pumirma ka dito, ang 30% ng shares mo ay mapupunta kay Ginoong Chip. Hindi pwede. Mahal, sobra na ito. Hindi ko matatanggap. Mahal, sinabi ko na, gagamitin ko ang lahat ng aking resources para suportahan ka. At lagi akong tapat sa salita. Ginoong Chip, congratulations! Ikaw na ngayon ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Tatawagan ko ang mga magulang at sasabihin na ikinasal ako sa pinakamagandang babae sa mundo. Miss Sherry, ang clause na nagsasabing ikaw ang makakakuha ng lahat ng shares pagkatapos ng diborsyo, kailangan bang sabihin kay Ginoong Chip? Hindi mangyayari. Mali ako. At narito tayo ngayon. Ang pag-ibig na ibinigay, oras na para bawiin lahat. Miss Sherry. Dahil ikaw at si Ginoong Chip ay opisyal ng hiwalay, ayon sa mga tuntunin ng kasunduan sa paglipat, ang 30% niyong share ay ibabalik bago magtapos ang araw. Salamat. Miss Sherry, totoo po ba? Nabalitaan namin na pinabayaan ka ng asawa mo. Totoo ba? May komento po ba, Miss Sherry? May komento po ba? Nabalitaan namin na pinabayaan ka ng asawa mo. Totoo ba? Wala ka namang posisyon sa kumpanya. Paano ka mag-host ng press con? Ngayon, sa ngalan ng Skyrock Tech, ihayag ko ang isang malaking desisyon ng kumpanya. Ang Skyrock Tech ay mag-host ng press con na yun. Ang dating GM na si Tia Sherry ay mag-announce ng malaking desisyon. Press conference? Bakit hindi ko alam? Ito ba idea ni Tia? Wala siyang position sa kumpanya. Kahit mag-press con siya, wala siyang magagawa. Tama, ang anak ko ang chairman. Walang halaga ang salita niya. Makasalan ng babae. Simula ngayon, ang Skyrock Tech ay tatanggalin ng chairman, si Matt Chip, sa kanyang posisyon. Ano? Ang babaeng yan? Gustong paalisin ang anak ko sa kumpanya? Walang kwenta! Sinasabihan na kitang alagaan si Tia, hindi mo ginawa. Kung gusto mo magbago, huli na ang lahat. Kung yan lang ang kanyang lihim, kailangan niyang tumahimik at humingi ng paumanhin. Kaya pala si Tia nagpursige sa diborsyo. Plano niya talaga ito. Ngunit nakakahiya. Ano ang ibig mong sabihin? Sa kasama ang palad, may 30% ako ng shares ng Skyrock Tech. Kung gusto niya akong paalisin, kailangan ng board meeting para iboto ako. Siya lang! Walang kapangyarihan! Okay na tayo. Muntik na. Wait lang, anak. Kahit ang ginawa ni Tia ay hindi nakasira sa iyong posisyon, ano ang mangyayari sa iyong imahe? Uusisain ka. Tama! Labis na siya kayon! Miss Sherry, sa anong batayan mo siya gustong tanggalin? Walang posisyon ka sa Skyrock Tech. Ano karapatan mo para gawin yan? May kinalaman sa operasyon ng negosyo. Confidential po. Paumanhin. Miss Sherry, sagutin niyo po ang aming tanong. Hindi niya masasagot ang tanong niyo! Dahil siya, walang karapatan tanggalin ng chairman.
Ginoong Chip, isa si Tia sa mga tagapagtatag ng Skyrock Tech. May chismis na malakas ang hawak niya sa Skyrock Tech. Kung ganoon, bakit wala siyang kapangyarihan na tanggalin ka? May isang dahilan lang para tanggalin ako sa Skyrock Tech. Kailangan niyang tawagin ang board meeting para iboto ang issue. Siya lang. Walang kapangyarihan. 7 taon tayong magkasama, pero hindi mo pa rin ako lubos na kilala. Matt, kung hindi ako sigurado na kaya ko, hindi ko tatawagin ang press conference na ito. Ano? Ikaw? Mga miyembro ng board, inyong desisyon na Ang boarding Skyrock Tech ay nagdeklara na tanggalin si Matt Chip sa kanyang posisyon bilang chairman. Imumungkahi namin kay Miss Sherry na maging bagong chairperson ng Skyrock Tech. Mga miyembro ng board, itaas ang kamay para bumuto. Pabor ako. Pabor ako. Pabor ako. Sabi mo lang, walang halaga ang sinasabi ko. Ngayon, may halaga na ba ang sinasabi ko? Mahal. Aminado ako sa aming pagsasama. Naglayo ako ng kaunti. Ngunit sa kabuuan, tapat ako sa iyo. Wala ka bang pakialam sa aming pagsasama? Ano ang ibig mong sabihin? Ang pangkalahatang pagtapat ay katulad ng pagloko. Matt? Hindi ka karapat-dapat sa pag-ibig ko. Wala nang natitira. Sa pagitan natin bilang mag-asawa. Okay. Perfecto. Ngunit huwag mong kalimutan, May hawak pa rin ako ng 30% share ng Skyrock Tech. Oo, kahit patanggalin mo si Ginoong Chip, siya pa rin ang pinakamalaking shareholder ng Skyrock Tech. Ang Skyrock Tech ay sumusunod pa rin sa kanya. Kahit patanggalin mo ako, wala kang magagawa para takutin ako. Tia, maari akong magpanggap na walang nangyari. Matt Chip, nagtataka ako kung paano mo nakuha ang pagiging ordinaryo at pagmamataas sa parehong oras. Tia. Final warning ko na to. Sumama ka sa akin, bilang pinakamalaking shareholder ng Skyrock Tech, ikaw ang mananagot sa anumang pagkalugi ng kumpanya. Dahil dito, ikaw ang may pananagutan. Tia, aminin mo na lang na ikaw ang mali. Si Ginoong Chip, patawarin ka niya. Hindi pa tapos ang laban? Pero kayo, parang nanalo na kayo? Siyempre, nanalo ako. Walang magagawa ka para saktan ako. Matt, nakalimutan mo na. Kung paano mo nakuha ang 30% shares na yan? Nakalimutan mo na? Kung paano mo nakuha ang 30% na shares sa una pa lang? Tia, pinapayag ko, nilipat mo sa akin ang share. So what? Kahit hiwalay na tayo, hindi mo mababawi ang shares mo. Oh? Toto? Hindi mo talaga mababawi. Tia, papatawarin kita sa lahat ng ginawa mo. Pati ang paglapastangan mo. Baka isipin ko pa na balikan ka. Dapat kang magpasalamat na papatawarin kita. Sabi ni Matt, meal ka lang at humingi ng tawad. Papatawarin ka na lang niya at kalimutan na lang. Wait! Hindi sapat ang tawad. Sa mga nakaraang araw, ginawa mong kahiya-hiya si Molly. Kailangan mo ring humingi ng tawad sa kanya. Come on, Tia. Sabihin mo lang, oo. Matt, binigay ni Miss Sherry ang shares niya sa'yo at ganito mo siya tratuhin. Walang hiya ka. Silence! Nagtipon tayo dito para tanggalin ako.
Magbabayad kayo nito. Abangan nyo. Walang makakatakas. May hawak pa rin si Matt ng 30% shares ng Skyrock Tech. Hindi siya basta-basta. May pera at kapangyarihan siya. Maling panig ang pinili nyo. Maghanda kayo sa sakit. Matt. Maraming taon na tayong magkasama. Di ka talaga nagbabago, no? Ano ibig mong sabihin? Ang huling probisyon ng kasunduan. Ang huling probisyon? Tingnan mo. Sa sandaling magkabisa ang kasunduan, ang shares will automatically remit to your share. Imposible yan! Bagong kasal pa lang tayo, nilagyan mo na ako ng bitag. Paano ka naging ganito kasama? Ginawa ko yan para masiguro nga pag-ibig ko, hindi maging kutsilyo na sasaksak sa likod ko. Sa huli, ako ang tama. Ikaw. Ikaw! Tingnan mo to, Matt. Matt. Wala ka nang natira. Paano naging ganito? Tia, mahal. Ginawa mo lang to para matakot ako, di ba? Hindi mo ako gagawin ng ganito. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, di ba? Wala na pagkakataon, Matt! 7 taon na tayong kasal! Paano mo ako nagawa ng ganito? Ama! Hindi ka pa ba nahihiya? Sumama ka sa akin. Ama, Tia, nagkamali ang pamilya ko sa iyo. Tama ang ginawa mo. Ama, bisitahin pa rin kita. Sumama ka! Buong gabi na. Saan kaya pumunta ang bata? Anak? Anak! May balak pa ring umuwi? Humiga ka! Oh my God! Anong ginagawa mo, mahal? Nadurog na ang anak natin dahil sa masamang babaeng yun. Patatadyakin mo pa rin siya? Manahimik ka! Naging masamang asawa siya dahil binulag mo siya. Alam lang niya ay tumanggap, pero hindi marunong magpasalamat. Hindi niya pinapahalagahan si Tia. Hindi ko ginawa lahat ng gusto niya. Tapos iniwan niya lang ako. Sinasabi mong walang puso si Tia? Sige! Ipapakita ko sa iyo ngayon kung gaano karami ang ginawa ni Tia para sa iyo at sa pamilya. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung gaano kalaki ang ginawa ni Tia para sa iyo at sa pamilya. Ang mga kontrata dito, naalala mo ba sila? Ako ang kumuha ng mga proyekto, di ba? Walang kwenta! Tuwing may proyekto, sinisira mo! Si Tia ang gumawa. Uminom siya sa client mo para lang iligtas ka.
Ngayon, sa ngalan ni Matt at ng buo Skyrock Tech, humihingi ako ng paumanhin. Isang baso lang ay kulang. Gagamitin ko itong tasa. Sana ang lahat dito ay bigyan ng Skyrock Tech ng isang pagkakataon pa. Tia, hindi ba siya nagtatrabaho sa ibang bansa sa nakalipas na 6 na buwan? Wala siyang oras para kuhanin ng kontrata para sa akin. Siyempre, siya ang gumawa. Lumilipad pabalik-balik para makipagkita sa mga kliyente, para lang tulungan ka. Hindi lang niya gusto mong malaman na nabigo ka! Hindi niya pinapayagang sabihin sa iyo. Sa lahat ng panahon, marami siyang ginawa para sa iyo. Ikaw ang nakakuha ng lahat ng papuri. Siya ang nagtiis ng lahat ng sakit para sa iyo. Ikaw naman, sinabi mo pa siyang walang puso? Walang tigil siyang nagbiyahe, paikot-ikot sa iba't ibang bansa. Na-disregard niya ang tulog at ang pagkain niya. Kaya siya may sakit sa tiyan. Sa kabila nito, ayaw pa rin niyang magpahinga. Pakinggan mo. Sabi ng doktor, pwede itong maging cancer. Cancer? Narinig mo ba yan? Sa kabila nito, nasa tabi mo pa rin siya. Wala ka man lang kalahati ng kabutihan na meron siya. Paano mo nasabi yan? May problema ba? Ganon ba niya ako kamahal? Ginawa niya lahat para sa akin, para sa pamilya. Kahit na isakripisyo ang kalusugan. Hindi lang ikaw ang iniintindi niya. Kami din! Kami? Kailan nangyari yan? Last year, when you invested and got scammed out of 5 million, did you forget? Ano? Ano naman yan? Yung 5 milyon bumalik kinabukasan. Walang bumalik! Yung 5 milyon! Galing sa bulsa ni Tia! Siya ang nagbayad! Ano? Bakit? Kumuha ka ng 5 milyon sa pamilyang account? Mahal, alam mong hindi ko basta-basta gagastusin yan. May dahilan ako. Hindi kita pinaniniwalaan. Tia, babala lang. Wala akong pakialam sa ginastusan mo. Balik mo na kayon. Yung 5 milyon galing sa bulsa niya. At hindi ko siya pinaniwalaan. Ngayon mo lang na-regret? Hayaan mong sabihin ko, marami pa. Meron pa? Simula nang gawin kang CEO ng Skyrock Tech ni Tia, bihira ka nang umuwi dito, di ba? Ngunit walang nangyaring masama sa pamilya natin. Hindi mo ba naisip na kakaiba? Kaya... Salamat din kay Tia lahat. Siyempre naman, kahit may konting oras lang si Tia, umuwi siya para alagaan ako. At ang iyong ina, nagmamasahe pa nga. Uuwi ako sa loob ng ilang araw. Ina. Tinala niya ako sa ospital. Okay lang ako. Bumili siya ng lahat na kailangan natin. Sinolo niya lahat mag-isa. Tanga! Bakit? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Hindi niya pinaparinggan. Ayaw niya ma-distract ka. Sabi ni Tia dati, gusto niyang maging pinakamahusay mong taga-suporta. Sa iyong karera, gusto niyang itulak ka mas mataas pa, para walang alalahanin at pasanin at makapagbigay ng lahat. Tia. Siya ang nagdala ng lahat para sa iyo, para ikaw ay makapokus sa iyong pangarap. At ikaw, deserve mo ba ang kanyang pag-ibig? Ang pagiging tapat ay katulad ng panloloko. Matt,
Hindi ka karapat-dapat sa aking pag-ibig. Walang anuman. Sa pagitan natin bilang mag-asawa. Kaya ako siyang binigo. Nabigo ko siya. Hindi ko siya nararapat. Hindi talaga. Sabihin mo, dapat ba kitang parusahan? Opo. May kasalanan ako. Sige na! Tama na ang pagsuntok! Jesus! Mapapahamak mo ang anak natin! Walang utak! Mas mabuting isipin mo mabuti. Magpaisip ka! Okay ka lang? Halika, bumangon ka. Okay ka lang? Anak, ikaw ang umahon sa amin. Wala na ang iyong shares at nawalan ka ng trabaho. Kung hindi tayo makahanap ng paraan, baka mag-bankrupt ang pamilya natin. Ina, huwag kang mag-alala. Ang regalo ko kay Molly, ang mga bag at sasakyan, mahigit 20 milyon ang halaga nito. Siya ay mabait at maalalahanin. Sigurado akong tutulungan niya kami. Tama ka. Molly ay mabait, magalang at matalino. Hanapin natin siya. Walang anuman. Kinopya ko pa ang degree para maging assistant ni Matt. Gusto ko lang mag-asawa ng mayaman. Akala ko mayaman siya. Wala na siya ngayon. Hindi. Kailangan kong palayasin siya at hanapin ang ibang mayaman. Ang lakas ng loob mo! Ang lakas ng loob mo! Matt? Molly! Nagsinungaling ka sa akin. Huwag kang lumapit. Lumapit ka pa, tatawagan ko ang pulis. Tawagan ng pulis? Ang tigas mo humingi sa akin na manatili sa iyo. Bakit hindi mo tawagan ng pulis? Ngayon, nawala na lahat. Itataboy mo ako? Matt! Huwag kang magyabang! Nung una, nagsinungaling lang ako. Ngayong walang kwenta ka na, bakit ko pa itutuloy? Walang hiya ka. Balik mo ang kotse at pera. Balikan? Anong batas ang nagsasabing ibabalik ko ang regalo? Matt, wala kang makukuha ni isang sentimo. Walang hiya! Kung ako nahihirapan, wala ring dapat maging masaya. Hindi ba fake ang degree mo? Tatawag ako ng pulis ngayon. Mapupunta ka sa kulungan. Tingnan natin kung paano ka manloko ng mayaman. Huwag, Matt! Please, huwag gawin to! Isasauli ko lahat! Isasauli ko lahat sa iyo! May 300,000 sa card na to. 300,000? Binigyan kita ng 20 milyon. 300,000 lang ibabalik mo? Sino sa tingin mo ako? Yan na lang ang natitira. Nagastos ko na ang iba. Nagastos mo ang 20 milyon? Plastic surgery, designer bags, and... Sapat na! Molly Sarah! Mapupunta ka sa kulungan. Anong ginagawa nyo? Sino ang nag-utos sa inyo? Ano yung ginagawa nyo? Sino nag-utos sa inyo? Bitiwan! Ama, ano to? Skyrock Tech ay humahabol sa iyo para sa pagkalugi nung ikaw ang nasa pwesto. Ang lahat ng ito ay ililipat para bayaran ang utang. Anak? Nagbigay ba si Molly ng 20 milyon? Walang hiya! Nagsinungaling siya sa akin. Patatahimikin ko siya sa kulungan. Bobong lalaki!
Deserve mo yan! Ano ang gagawin natin? Hey, paano kung humingi ka kay Tia? Kung hindi, sa loob ng isang buwan, kailangan nating ibenta ang bahay na tinitirhan natin. Ako ang may kasalanan. Mali ako. Pupuntahan ko siya. Gusto ko magbalikan kami. Paano nangyari ang lahat ng pagkalugi? Miss Sherry, si Matt Chip ang may gawa. Nung siya ang CEO, sobrang ambisyoso siya, walang habas na nag-expand, at iniwan kami sa gulo. Miss Sherry, kung hindi tayo mag-aksyon, natatakot ako na ang stock price natin ay babagsak. Walang problema. Huwag kayong mag-alala. Nung nagtatrabaho ako sa ibang bansa, nagawa ko ang isang financing deal kasama ang Lock Consortium. Ngayong hapon, mapapadala sila ng tao para pirmahan ang kontrata. Dapat ay magdala ito ng $1 bilyong. Wow! Miss Sherry, si Matt Chip at ang kanyang ina pumasok ng pilit at hinihingi nila na makausap kayo. Miss Sherry, si Matt Chip at ang kanyang ina pumasok ng pilit at hinihingi kayong makita. Papasukin sila. Bumalik ka sa trabaho. Mahal, alam kong nagkamali ako. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Tia, alam niyang nagkamali. Natapos na niya ang relasyon sa putang si Molly. Oo, pinutol ko na ang putang yan. Ganap, ipapakulong ko siya. Sige na, 7 na kayong taon na kasal. Kayong, paano mo itinapon ang inyong pagsasama? Siyempre, kaya ko. Matt, isang pagtataksyel, tapos na tayo habang buhay. Tapos na ang ating pagsasama. Ang pagmamakaawa mo ay lalong napapatibay na tama ang aking desisyon. Mahal, hindi kita niloko. Isang katangahan lang yun. Hindi mo ako pwede sirain. Mahal. Ikaw ang may kasalanan, alala mo? Kailangan ko pang ayusin ang problema sa pondo. Pwede ka nang umalis. Hindi mo kami... Security! Pwede gawin to! Tia! Hindi mo kami... Mahal! Pwede gawin to! Please don't do this! Mahal! Tia, mahal! Mahal! Paano mo nagawa to? Look at her! Ang babaeng to! Walang puso! Ano na ang gagawin natin? Ina, relax. May paraan ako para makabalik sa kanya. Anong plano mo? Hindi ba sinabi ni Tia ang problema sa pondo? Ang pondong ito ay mahalaga para sa Skyrock Tech. Kung matulungan ko siyang maayos ang pondo, Magbabago ang tingin niya sa'yo. sa oras na yon, mapapansin niya na hindi niya kayang mabuhay nang wala ako. Bukod pa rito, babalik siya sa akin. Tama. Ngayon, sa ngalan ng Skyrock Tech, Ihahayag ko ang isang malaking desisyon. Mula ngayon, opisyal nung tinanggal ng Skyrock Tech ang chairman na si Matt Chip. sa wakas, ginawa mo na rin? Tia. Walang iba kundi ako ang nararapat para sa'yo. Mahal kita. Maging girlfriend mo ako. Pasensya na. Nag-uuna ako kay Matt. Nag-uuna. Kami na yun.
Tia, sinabi ko na noon. Hindi siya ang para sa'yo. Ang dating chairman ng Skyrock Tech, si Matt Shipp, ay narito. Narito siya para pirmahan ang kontrata sa ngalan ng Skyrock Tech. Matt Shipp. Kakaib. Boss, si Matt Shipp ang karibal mo noong kolehiyo, di ba? Gusto mo bang paalisin ko siya? Hindi. Hindi lang natin gagawin yan, kundi pipirmahan natin siya ng kontrata. Toto? Na-expel siya at hiwalay na rin sila ng asawa. Sa lohika, wala siyang kinalaman sa financing deal na to. Ngunit, dumating pa rin siya at gustong-gusto niyang makuha ang kontrata. Ano sa tingin mo ang tunay niyang gusto? Alam ko. Alam niya kung gaano kahalaga ang kontrata na ito para sa Skyrock Tech. Kaya niya itong pinipilit makuha. Para magamit niya ito para makabalik sa kanya. Magaling na diskarte. Ngunit boss, may nararamdaman ka ba para kay Miss Sherry? Paano kung talagang magbalikan sila? Hindi matanggap ni Tia ang pagbabanta. Kung talagang susubukan ni Matt Shipp gamitin ang kontrata para ipilit si Tia, Ang relasyon nila. ay magtatapos na. Gagawin mo talaga ang lahat para kay Miss Sherry. Sige. Pirmahan ang kontrata niya. Pati na rin, Gusto kong maging mayabang siya. Hayaan siyang maging mayabang? Bakit? Paanga siya? Bakit? hindi kayang pakisamahan ng matatag na babae ang isang clingy na lalaki. Natatakot ako kay Matt Shipp na patuloy siyang manggulo kay Tia at baka magpabaya si Tia. Kaya, kailangan ni Matt maging mayabang at magyabang. Parang maliit na pagpapatawad na naiwan kay Tia para sa kanya ay masira bago pa man magsimula. Parang kontrabida ka talaga. Ginoong Chip, ikaw ang kilalang tao dito. Pinag-aralan na namin ang kontrata ng maraming beses. At sa totoo lang, ikaw ang perpektong tao para pirmahan ang kontrata. Ganon? Ganon? Siyempre, anuman sabihin nila. Palaging naniniwala si Ginoong Winston na ang kinabukasan ng Skyrock Tech ay nasa iyong mga kamay. Tia, pag itinapon ko itong deal sa harap mo, kitang-kita kung paano ka magmamakaawa. Malaking bagay ito. Kailangan nating makuha kahit anong halaga. Opo, Miss Sherry. Matt? Ano ginagawa mo dito? May importante akong kailangang asikasuhin. Busy ako dito. Umalis kayo! Tia, yung importante mong bagay ay naasikaso na ng anak ko. Ano yon? Tia. Surpresa. Ano? Hindi to totoo. Miss Sherry, 6 na buwan kang nakipag-usap sa Law Consortium para sa pagkakataong makakuha ng financing deal na ito. Paano nagawa ni Matt Shipp na tanggal na sa kumpanya makakuha ng financing deal na ito? Siyempre, dahil sa aking kausayan. Alam mo bang sinabi ni Ginoong Winston tungkol sa akin? Isang big shot sa industriya ang kinabukasan ng Skyrock Tech. Tama siya. Ang mga tang-alang tulad mo ang magpapalayas sa kanya. Parang siya ay talunan. Tia, ang kontrata na ito, ang patunay na ang pakikipagtulungan mo sa board para palayasin ako ay malaking pagkalugi para sa Skyrock Tech. Walang halong biro. So what? Dahil sa
Panahon nating mag-asawa. Handa akong tulungan ka dito. Ngunit, may dalawang kondisyon ako. Miss Sherry, huwag kayong makinig sa kanya. Walang kinalaman siya sa Skyrock Tech. Impossible na siya ang nakakuha ng deal. Ang kontrata ay walang duda na peke. Sinabi mong peke? Walang kwentang tanga. Bakit hindi mo tanungin si Miss Sherry? Ang kontrata ay lehitimo. Ngunit kulang ang huling pirma ng kinatawan ng Law Consortium. Binigay na nila sa amin ang kontrata. Ang kanilang pirma ay kailan lang kaya. Ano ang gusto mong gawin? Una, gusto kong ibalik ang posisyon ko. Pwede mong panatilihin ang pagiging GM. Pangalawa, gusto kitang pakasalan muli. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, magiging mabuting asawa ko. Mula ngayon, hindi na magkakaroon ng babaeng katulad ni Molly. Tia, ipinakita na ng anak ko kung gaano siya kaseryoso. Pumayag ka na, ha? Matt. 7 taon na tayong kasal. Pero hindi mo pa rin ako kilala. Anong sinasabi mo? Galit ako. Pag pinipressure ako, Tulad ng hinala ninyo, Ginong Winston, pinagbantaan na si Tia. Okay. Ngayon, ako naman ang kikilos. Magbanta? Hindi yan banta. Gusto ko lang bumalik sa tabi mo at maging suporta mo. Tama! Mas mabuting tanggapin ang hiling ni Matt. Kung hindi, hindi mo makukuha ang kontrata. Ano ang gagawin mo? Ang financing ay bahagi lang ng aking plano. Kahit hindi maganda ang kalabasan, may iba pa akong paraan para ayusin ang gulo mong iniwan. Sige. Akala mo, hindi ko alam kung magkanong nawala sa Skyrock Tech? Kung hindi makakuha ng pera, malulugi ang kumpanya. Itigil mo na. Hayaan mo lang akong bawiin ang posisyon ko. At magpakasal tayo muli. Tutulungan kita. Tutulungan kitang malampasan ang gulo. Hindi na... Ikaw! Inasira mo ang kontrata. Nilason mo ang Skyrock Tech. Hindi karapat-dapat ka maging vice-presidente. Hindi ko kailangan na kayo ang magpasya. Tia, magaling ka. Di natin makuha ang deal dahil sa iyo. Skyrock Tech ay maghihirap. Sino nagsabing di nila makuha ang deal? Kayong dalawa? Sean Winston. Yung talunan ng college. Bakit kayo narito? Nandito ako para tulungan si Miss Sherry sa pagpirma ng kontrata sa Law Consortium. Ha? Tutulungan siya sa financing? Binigay na sa akin ng Law Consortium ang kontrata. Anong tutulong mo sa kanya? May kontrata ka. Pero wala dito ang aking pirma. Ang pirma mo? Sino ka sa tingin mo? Ang pirma mo? Pinaniniwalaan ni Ginong Winston na ang kinabukasan ng Skyrock Tech ay nakasalalay pa rin sa inyo. Asistente mo siya? Kayo? Si Ginong ito, ang namamahala sa deal, ang Law Consortium. Si Sean Winston. Siya ang may otoridad na magdesisyon sa deal na ito. Kaya ikaw, si Ginoong Winston. Bakit mo binigay sa akin ang kontrata? Dahil gusto niya, gawin kang mayabang, tapos durugin ka at wasakin ka. Well, parang dati pa rin matalino. Kaya naman napaibig ako.
Kaya, Ginoong Winston? Ngayong nakuha mo na ang gusto mo, pwede na ba natin balikan ang deal natin? Siyempre. Deserve mo yan. Anak, kung gusto mong gumalik si Tia, ang ama mo lang ang pag-asa. Baka may maliit pang pag-asa. Tama ka. Mabait si ama kay Tia. Kung makipag-usap siya, sigurado akong gagana. Tama? Hindi ko akalain na matapos ang lahat ng taon, ganito ka pa ring mapanlinlang. Hindi ko mapigilan. Kung mahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat para manalo siya. Tia, divorced ka na. Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataon? Divorced ka na. Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataon? Gusto mo ng pagkakataon? Isipin ko muna. Ang tunay na tanong, kung bigyan kita ng pagkakataon, magagawa mo bang makuha ito? Alam mong hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ngunit, anumang pagkakataon na ibibigay mo, papakinabangan ko ito. Ngunit ang pagkakataon na sinasabi mo, Pasensya na. Nagdala lang ako ng bilyong pamumuhunan. Miss Sherry, hindi mo ba makayaan na maghapunan tayo? Well, May problema ba? Sumakit na naman tiyan mo? paano mo nalaman? Alam ko lahat tungkol sa'yo. Pumunta tayo sa doktor. Hindi, may gagawin pa ako. Kung hindi ka makikinig, ipapaliban ko ang susunod na kapital ng 1 taon. ikaw? Kinasusok lamang kita. Ako, hindi. Hayaan mo na siyang matulog. Simula nang dinala ka dito, hindi siya umalis, kahit sandali lang. Nagastos siya ng malaki para i-air freight ang pinakamagaling na gamot. Salamat. Gising ka na. Kumusta ka na? Doktor, kumusta ang kanyang kalagayan? Ang gamot ni Ginoong Winston ay gumagana na. Ang gastritis ni Miss Sherry huminto na sa paglala. Stable na siya. Totoo ba? Maganda. Ngunit, isipin itong babala. Miss Sherry, kailangan pa rin mong bantayan ang iyong pagkain. Kumain sa oras at bawasan ang alak. Sa mas maraming pahinga at pangangalaga, dapat siyang tuluyang gumaling. Salamat. Bakit ka... Ganito ka bait sa akin?
Dahil karapat-dapat ka. Hey, anong? Narinig ko, kulang ang proyekto mo ng 100K. Coincidence, may 100K ako ngayon. Sean, alam ko nararamdaman mo. Pero, hindi ko matatanggap. Huwag mo malis. Binibigyan kita ng pera dahil lang Karapat-dapat kam invest. Gusto mo talagang i-invest sa akin? Bala ko na nga. Pero tinanggihan mo dahil sa damdamin. Hindi ito magandang business move. Kalimutan na lang. Hey! Wait! Abangan mo. Ipapalago ko ng daang beses ito. Ipapakita ko kung karapat-dapat ako. Salamat! Hey! Antayin kita. Sana, tuloy-tuloy kang mag-invest sa akin. Deal. Miss Sherry, almusal na. Sabi ng doktor, kailangan mong kumain sa oras. Ginoong Winston, dito ka ba araw-araw para magtrabaho o maging yaya? Para sa'yo, pwede kong gawin pareho. Kumain ka na. Paano naman ang trabaho ko? Ako na ang gagawa. Salamat. Uy, tingnan! Sweet si Ginoong Winston kay Miss Sherry. Nagdadala siya ng pagkain araw-araw. Tinutulungan pa niya sa trabaho. Oo nga, si Miss Sherry ay nakahanap na ng tamang tao. Hindi katulad ni Ginoong Winston ang kanyang ex na maalalahanin at mapagmahal. Sa wakas, nakahanap na si Miss Sherry ng tamang tao. Sa wakas, nakahanap ka na si Ginoong Winston. Kasalanan mo na siya. Hey, Tatay! Tia, tinatawagan lang kita. Kung pwede ngayon, umuwi ka para sa simpleng hapunan. Sige, dahil tinawagan mo, pupunta ako. Pupunta si Tia. Jesus! Wow! Galing! Alam ko, may nararamdaman pa rin si Tia sa amin. Oo. Mahal pa rin tayo ni Tia. Anak, ito ang pagkakataon mo. Gawin mo makabuluhan. Baka ito na ang huli. Ina, huwag mag-alala. Kaya ko to. Sean? Ako to... Well, libre ka ba ngayong gabi? Handa ka na, Miss Sherry. Napapasukin ako. Sa'yo ba o sa akin? Wala sa dalawa. Kailangan lang kita na maging proteksyon ko ngayong gabi. Kailan at saan? Pupunta ako
Tia? Nandito ka. Pasok na. Winston? Bakit ka nandito? Tia, family dinner ngayon. Bakit mo? Di na lang dayuhan. Family dinner. Matt, divorce na kayo. Paano ito family dinner? Tsaka, hindi ba ikaw ang unang nagdala ng iba sa bahay? Walang utak! Ngayon ay pamilyang sama-sama. Bakit mo dinala ang dayuhan dito? Tatay, si Molly ay mag-isa sa lungsod na to. Walang mapag-asa. Bilang kanyang boss, dinala ko siya para magdiwang. So what? Ina, Ama. Si Sean Winston po. It's nice to meet you, sir, ma'am. Please, have a seat. Tia, ngayon, ako mismo ang nag-imbita sa'yo. Dahil may hihilingin ako sa'yo. Pwede bang isipin mong magbalikan kay Matt? Pwede bang balikan si Matt? Alam kong galit ka pa. Ngunit pwede bang sa lahat ng pinagdaanan natin, hayaan mong tapusin ko ang sasabihin ko. Pinapangako ko, pagkatapos kong magsalita, kung ayaw mo pa rin, hindi kita pipilitin. Itay. Sa 7 taon na ito, itinuring mo ako bilang tunay na anak at hindi ko iyon nakalimutan. Nung ako'y nahihirapan, binigyan mo ako ng pagmamahal ng ama na hindi ko naranasan. Pinahalagahan ko yon at iningatan sa puso. Please, go ahead. Please, go ahead. Matt, Yumuko. Tia, sa 7 taon, para kay Matt, para sa pamilya, ibinigay mo ang lahat ng walang pag-iimbot. Para sa Skyrock Tech at para sa pamilya, napagdaanan mo ang lahat. Binuhos mo ang puso mo. Nakita ko lahat at nasa puso ko pa rin. Lahat yan ay tapos na. Huwag na natin balikan. Hiwalay kayo ngayon. At lahat yan dahil sa walang utang na loob na to. Siya ang may kasalanan. Bilang ama niya, alam ko ang lahat. Ngunit, ang totoo, lahat tayo nagkakamali. Nananalangin ako. Pwede bang bigyan mo si Matt ng isa pang pagkakataon? Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Hayaan kaming bayaran ang mga taon, ang lahat ng sakit at lahat ng iyong isinakripisyo. Mahal. Nananalangin ako. Pwede bang bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Pinapangako kong maging mabuting asawa. Hindi na kita pahihirapan pa. Alam kong nagkamali ako. Hindi ka humihingi ng tawad? Natatakot ka lang. Hindi ka nagsisisi. Takot ka lang. Takot kang mawala ng pera. Lalo kang takot na mawala ang iyong estado. Hindi. Mahal. Ako. Itay, sabi mo gusto mo magbayad sa akin. Sa tingin ko, hindi ko kailangan yan. Tia, pinutol na ng anak ko ang relasyon niya kay Molly. Ganap na! Gusto pa nga niya ipakulong siya.
Marami na siyang ginawa para sa'yo, hindi ka pa rin kontento? Hindi ka pa rin handang magpakasal ulit sa kanya? Ano man ang gawin niya, 3 salita lang ang sasabihin ko. Hindi mangyayari. Itay, palagi kong naalala kung gaano ka mabait sa akin. Mula ngayon, itatrato kita tulad ng tunay kong ama. Alis na ako. Sige na! Salamat sa pagdating. Walang anuman. Tia! Hingi ng isa pang pagkakataon. Hindi ako mabubuhay na wala ka. Tia? Dapat ako ang ginang Chip, nabubuhay sa buhay na pangarap ng lahat. Ngayon, mapapakulong pa ako? At kasalanan mo lahat! Kung magdurusa ako, dadalhin kita sa impyerno. Bitawan mo na, Matt. Tia, ayos ka lang? Okay lang ako. Halika! Molly, baliw ka na! Bakit mo sinagasaan si Tia? Matt. Oo, nawala na ako. Ngunit nawala ang aking isip dahil sa iyo. Dahil sa akin? Ano ang kinalaman ko dito? Tamasha. Pinayagan mong palitan ako. Binigay mo ang alahas ko. Pinaniwala mo siya na pwedeng palitan ako bilang mayamang asawa mo. Kayong dalawa! Unti-unti, pinagbigyan niyo siya. Sa huli, sinira niyo siya. At sinira niyo rin ang sarili niyo. Niloko mo rin ang sarili mo. Matt, sinabi mo na mas magaling ako sa kanya ng milyon-milyon. Sinabi mo, magiging mayaman ako kung mananatili ako sa'yo. Ngunit ano ang nangyari? Ang totoo, talo ka lang. Kung hindi mo magawa, bakit ka pa nagpromiso? Bakit? Dahil itinaas siya ni Tia sa antas na hindi niya nararapat. Naging mayabang siya. Akala niya siya ang may kontrol. Sumubil ka! Huwag ka nang magsalita. Ngunit walang Tia, wala siyang halaga. Sinabi ko, sumubil ka! Sabi ko, tumahimik! Kasama ka rin, Tia Sherry. Putang inang mangkukulam. Kung umatras ka lang at umalis sa Skyrock Tech, naging akin sana ang lahat. Matagal ko nang pinipigilan ang sampal na to. Nagpanggap kang mahina at inosente para makuha ang lahat ng hindi mo nararapat. Ngunit sa harap ng kapangyarihan, ang iyong mga panlilin lang ay walang halaga. Simula pa lang, para kang talo. Maswerte ka lang na ipinanganak sa mayaman. Sino ka para husgahan ako?
Maswerte ka lang na ipinanganak sa mayaman. Sino ka para husgahan ako? Malika! Ang pamilya ni Tia ay ordinaryo lang, ngunit hindi niya ginamit ang ganda. Nung mag-overtime siya, wala kang alam. Na nag-aaral siya, wala kang pakialam. Ngayon, nakikita mo siyang nagniningning at iniisip mong katulad mo lang siya na gumamit ng tulong ng iba? Malika! Siya ay nagtrabaho para dito. Umalis na tayo. May ulat na ang dating chairman ng Skyrock Tech, si Matt Chip, ay naghain ng bangkarota. Ang kanyang asistente, si Molly Serra, inaresto dahil sa paggawa ng pekeng kredensyal at sadyang pag-atake. Siya ay nakakulong na. Magiging maingat ako. Kayong, bakit mo ako niligtas? Bakit hindi? Isasagot ko lang ito minsan. Sagutin mo? Dahil may minahal ako. Siya ay malaya, matapang, at napakamatatag. Hindi siya umaasa sa iba. Mahiyain siya. Mahal ko siya. Mula sa kolehiyo hanggang ngayon, 10 taon na. Bagaman nabigo siya sa pag-aasawa, wala pa siyang 30. Marami pa siyang oras. Marami pa. Sabi ng isa kong guro, huwag kang lumingon pa. Ang daang pinagdaanan, mayroong taas at baba. Mahalaga ang tingin sa hinaharap. Tia, sana lang tingnan mo ako. Ang bango at... Maganda. Siyempre, gawa ko to. May iba pa? Darating ako! Sandali lang! Bakit ka nandito? May problema ba? Wala naman. Ang totoo, ang nakaraang Mid-Autumn Festival ay hindi maganda. Kaya ngayong taon, nandito ako para humingi ng paumanhin. Pumasok ka at umupo. Tia, Pasensya na. nung una, akala ko ang pag-ibig mo ay nararapat sa akin. Kaya ko itong ipinagwalang. Bahala, walang pag-aalala. Nung nawala ka, akala ko wala akong kasalanan. Ngayon lang ako nakagets. Sa lahat ng oras na akala ko maliit lang ang pagkakamali, ang totoo, malaki at di mapatawad. Pasensya na. Di ko naibigay sa iyo ang pag-ibig na nararapat.
Wala kang dapat ipag-alala. Nandito na ako. Wala kang dapat ipag-alala. Nandito na ako. Nawai magtagal ang inyong pag-ibig. Kahit gaano kataas lumipad, ang nasa tabi ko, palaging ikaw. Anong tinitingnan mo? Tinitingnan ko ang ating hinaharap. Sana ang bawat Mid-Autumn Festival. Para na yon. Perpekto at kumpleto. Magiging ganon.